ating lahat at ako ay nagagalak at nakita mo muli tayo, especially yung ilan sa ating mga matagal na nating hindi nakakasama. So, welcome po muli sa inyong lahat. Bagamat maiksi yung introduction ng ating pong sermon ngayong umaga, mahaba naman yung points. Subalit, dadagdagan ko po ng konti yung ating pong introduction upang ma-review tayo sa ating pong series na pinag-aaralan at baka po atin na itong nalilimutan. Sa mga nakaraan pong pag-aaral, nakita natin kung paano tinutugunan ni Apostol Pablo ang mga divisions o yung pagkakabahabahagi ng iglesia sa Corinth. So, nare-remind po tayo ng mga nakaraang series. Pinapaalala rin niya yung lunas o yung remedy doon sa elitism ay ang simpleng gospel o ang ebanghelyo ng Panginoon. At ang mga pinuno ng iglesia ay may mga lingkod lamang na ginamit ng Diyos upang dalhin ang mga tao sa pananampalataya. At wala po sino man dito ang dapat magmapuri sa tao kung hindi sa Panginoon lamang. So, remember the last topic that we had, yung pong ating natutunan ng nakaraan dito. At sa pagpapatuloy naman po ng 1 Corinthians chapter 4, lalo pang palalalimin ni Apostle Paul ang kanyang pagtutuwid sa mga maling pagtingin ng mga taga-Korinto sa kanilang mga pinuno o leaders ng iglesia at sa kanila rin mga sarili. Pinakikita niya ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi tinataas ng sanlibutan kung hindi kadalasang hinahamak at inuusto. At sa sharing ito, pag-aaralan natin kung paano ginagamit ng Diyos yung kahinaan, yung kahihiyan at pagdurusa ng kanyang bayan upang ipakita po sa atin ang kapangyarihan at kalwalhatian ni Kristo. At sa ganitong paraan, matutunan natin yakapin ang isang buhay na may pagpakumbabang paglilingkod sa tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Tayo po muna ay sumundaling niyo po at manalangin. Our gracious and sovereign Lord, Father of our Lord Jesus Christ, our Lord, we come before you with reverence and humility, acknowledging that you are the one who rules over all things according to your perfect wisdom. We thank you that nothing in our lives is random or without purpose, but that even our steps are directed by your fatherly hand. As now we prepare to hear your word, we ask for the ministry of your Holy Spirit. Open our hearts and minds that we may understand the truth you reveal. Strengthen our faith to embrace not only the privileges but also the sufferings that come with belonging to Christ. Teach us to see our lives rightly as lives under your sovereign direction, displayed before the world for your glory. And fix our eyes upon Jesus Christ, who was despised and rejected for our sake. And through him, prepare us to receive your word with humility, obedience, and joy. We ask in the name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Mga minamahal na congregation at guests ng church na ito ngayong umaga, meron pong mga tao sa mundong ito na sabi nga ay hindi alintana yung pagiging sentro sila ng atensyon ng mga tao at nakikita sila ng publiko. Marami pong tao ang ganawan sa ating kapanahonan. Ngunit karamihan sa atin naman ay hindi naman komportable na maging pampulan ng pansin. Mas nanaisin na manatili lamang sa likuran at hindi mapansin ng mga tao. Subalit, mapapasa natin sa ating pong teksto, ang sabi po doon sa 1 Corinthians 4, verse 9, because, sa huling part ng ating pong text na ito, because we have become a spectacle to the world, to angels, and to men. Ang kaisipang ito ay medyo nakapagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan.
Sabi nga tayo ay isang panoorin sa harap ng lahat at ng buong mundo. Ang mga anghel at ang mga tao ay nagmamasid din sa ating mga ginagawa. Ang sagot, mga kapatid, is yes. The Lord would have us know that He makes His own to be a spectacle or panoorin to the world. Yet, what's displayed to the world is ultimately not anything from us, but from God's faithfulness. And so, I summarize yun pong ating sermon na may pamagat na God makes His people a spectacle to the world sa loob ng 30 sermon points. At ito po yung the meaning of the spectacle, the reason for mentioning the spectacle, and last point is the encouragement in the spectacle for us. So samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay ng sermon nito. Ano po ang kahulugan ng panoorin or ng spectacle? Ang larawang ginamit ni Apostle Paul o yung imagery na kanyang ginamit sa ating teksto ay kapansin-pansin. Nagsasalita siya tungkol sa isang panoorin. Ang literal na kahulugan po sa salita o ng salitang ginamit ni Pablo ay yung tinatawag na teatro o theater, spectacle, theater, or panoorin. Sa ilalim ng ekspresyon ng banal na espiritu, ang pagpili ni Pablo sa salitang ito ay tiyak na hindi nagkataon lamang or by chance. Ang bawat bayan na may kaunting katayuan doon po sa ancient Greece ay mayroong sari-sariling mga theater sa kanilang community. Ang pagganap sa isang dula o ang panonood sa iba na gumaganap doon sa dula na ito ay bahagi po ng buhay ng mga edukadong Griego noong kapanahonan. Sinasabi sa atin ng mga dictionary na ang salitang teatro o theater ay may 3 kahulugan ayon sa mga Griego. Una po, ito ay maaaring tumutukoy sa isang gusali o sa isang tanghalan kung saan dinadaos yung palabas. At yan din ang karaniwang kahulugan nito doon po sa English literature language. Ikalawang maaaring kahulugan ay tumutukoy ito doon sa mga manonood o yung mga pumupuno doon po sa gusaling iyon, doon sa teatro na ito. Bagamat hindi po siya karaniwan na ginagamit ngayon sa English translation na yung theater means ito yung parang spectator na yung nagiging meaning dito ngayon, ay bagamat hindi na karaniwan itong ginagamit, ay ito rin ay isa sa valid na kahulugan ng meaning ng teatro. At ang huli, o yung pangatlong translation word of theater, maaari itong tukuyin mismo doon sa palabas o doon sa dula o tema na pinoportray ng mga artista doon sa theater. Kahit ngayon ay ginagamit sa ating modernong pakahulugan ang ganitong meaning kapag sinasabi natin ang isang palabas ay good theater or magandang teatro. Sa 3 posibleng kahulugan po nito, ang huli ang siyang tinutukoy ni Apostle Paul sa ating text. Sinasabi niya na siya at si Apollos ay tinutukoy ng salitang kami sa ating pong text sa verse 6 kung hindi po rin makikita, ay ginawang isang panoorin o sila daw ay ginawang isang panoorin, isang teatro, isang palabas. Ibig sabihin, sina Pablo at Apollos ay nasa stage o nasa entablado. Ngunit hindi po tinutukoy ni Pablo sa entablado bilang isang gusali. Sa halip, ang mismong buhay nila ang entablado. Alam ni Apostle Paul na ang paraan ng kanyang pamumuhay araw-araw ay isang pangpublikong pagtatanghal. Sapagkat laging may mga nanonood at nakatingin sa kanilang mga ginagawa.
Ang mga manonood ay yung world o yung sanlibutan. Ang sino mang tao na nagmamasid kay Pablo, maging mga taga-Efeso o kung saan man sila po naninirahan, nang sulatin niya yung liham nito sa mga taga-Corinto na nagmamasid, o even yung mga taga-Corinth ay nagmamasid sa kanya mula sa malayo sa pamamagitan doon sa kanyang liham o yung kanyang sulat. Nakikita siya ng mabubuti at ganoon din ng mga masasamang tao. Ibig sabihin, minamasdan siya ng mga Kristiyano at maging ang mga napopuot sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. At higit pa po rito, dinadagdag ni Pablo na maging ang mga anghel ay nagmamasid sa kanya. Tiyak na tinutukoy po nito yung kapwa mabubuting anghel na isinugo ng Diyos upang maglingkod sa kanyang mga anak. Stated doon po sa Hebrews 1:14 at doon sa mga masasamang anghel o mga demons na nagsisikap na mabigo ang bayan ng Diyos. Sa bawat sandali po at ang bawat kalagayan, si Pablo ay nasa tanghalan o nasa isang palatuntunan o palabas. Ang kanyang mga gawa, kanyang mga salita, at maging ang mga saloobin niya ay lantad para makita at mabasa ng publiko. Ang dula po na bumubuo sa buhay ni Pablo ay hindi magulo o basta lamang nangyari. Hindi ito isang kwento na walang direksyon. Ang direktor ng dulang ito ay ang Diyos mismo. Itinakda ng Panginoon ang kanyang plano bago pa lamang itatag ang sanlibutan ito. At pinapangyari niya ang lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. It is according to Ephesians 1:11 and Psalms 139:16. Kung may matatawag pong script sa isang theater, ang script na ito ay para kay Pablo na isinulat noong paman. Dahil pinamamahalaan ng Diyos ang buhay ni Apostle Paul. Sa mga talatang nakapaligid sa ating pong text, inilalarawan ng Apostol sa mga taga-Corinth ang ilan sa mga kapansin-pansing eksena sa dulang kanyang ginagampanan. Ano ang nakikita ng mga manonood sa buhay ni Pablo? Sinasabi niya, maging doon sa talatang 10 sa verse 10, kami ay mga mangmang alang-alang kay Kristo. Kami ay mahihina. Kami ay hinahamak. Pinalalawak pa doon po sa verse 11 ang pagsasalarawan ito. Sinabi rin po ni Apostle Paul, hanggang sa oras na ito ay nagugutom at nauuhaw kami. Kulang kami sa kasuotan, sinasaktan at walang matirhan. At kami ay nagpapagal na nagtatrabaho sa pamagitan ng aming sariling mga kamay. Mga kapatid, nakikita ito ng mga tao sa kanilang sariling mga mata. Ito ang mga bagay araw-araw na nangyayari sa buhay ni Paul. Hindi siya maraming kumakain. Hindi siya nakadamit ng mamahalin. Wala siyang comfortable na tahanan at mga alipin na kung saan pwedeng tumugon sa kanyang pong pangangailangan. Sa halip, ang kanyang pong buhay ay puno ng sufferings at pagdurusa, gaya ng isinulat niya sa ibang mga lugar na kanyang pong minister. Even in 2 Corinthians 11, if I may read, doon po sa salin ng Biblia. Chapter 11, verse 24, 5 ulit akong tumanggap sa mga Hudyo ng 40 hampas na kulang ng isa. 3 ulit akong hinampas ng mga pamalo. Minsan akong binato. 3 ulit akong nawasak ang aking sasakyan pandagat. 1 gabi at 1 araw akong walang dalang akong naanod doon sa laot. So ang kanyang buhay ay isang uri ng buhay na karaniwang minamaliit ng mga tao. Sa pananaw ng marami,
Ang taong labis na nandurusa ay parang humihingi ng problema sa kanyang sarili. Kaya nga po, sinabi ni Pablo, kami ay mga mangmang-alang-alang kay Kristo. Ito ang pagtingin ng sanlibutan sa kanila. Sila daw ay mga mangmang, mahihina at hinahamak. At dagdag pa doon sa verse 12 ay sila ay nilalait, inuusi at sinisiraan. At kung hindi pa sapat ang mga negatibong larawang ito na atin pong nakabasa sa banal na kasulatan, tingnan din po natin ang unang bahagi ng talata na isinulat ni Pablo in verse 9, doon po sa unang part, and says, "For I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death." Sapagkat, sabi sa Tagalog, sapagkat sa palagay ko'y kami na mga apostol ay inilagay ng Diyos sa kahuli-hulihang dako, doon sa back end, doon sa huling part, tulad ng mga taong hinatulan ng kamatayan. So, at ang paglalarawang pong ito ay hako doon sa sinaunang culture, yung po tinatawag na victory parade. Ano po ba ito? Yung parada ng pagtatagumpay ng karaniwan na nangyayari sa panahon ni Paul. Kapag nanalo ang isang po sa digmaan, ang general at ang kanyang mga kawal ay nangunguna sa parada. Kasunod dito yung mga nasamsam nilang kayamanan mula doon sa natalo nilang bayan na kalaban. At sa pinakahuli, andoon po yung mga bihag, matatanda, mahihina, sugatan, at wala nang halaga sa paningin ng mga tao. At ang mga tao pong ito ay ilanaan upang ipakain sa mababangis na hayop doon po sa arena bilang libangan ng bayan. Sinasabi po ni Pablo, kami ang nasa hulihan ng parada. Kami, ayon doon sa verse 30, ay parang dumi ng sanlibutan, yung pinagtapunan or yung scums ng lahat ng bagay. In verse 13, when slandered, we entreat, we have become and are still like a scum of the world, and the refuse of all things. So, parang pinagkainan. Kami ang mga taong tila nakatakda sa kamatayan. Isang panoorin para sa sanlibutan. At yan po ang tunay na dulang bumubuo doon sa buhay ni Apostle Paul. Yan ang script na tinakda ng ating dakilang direktor, ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad, mga apostol. Nagpapasalamat po tayo na hindi natin kailangan magdusa tulad ng dinanas ni Pablo. Subalit gayunman, narito, hindi nito inaalis ang katotohanan tayong lahat ay may kanya-kanyang pagdurusa. May mga pag-aasawang nasisira at yun ay pagdurusa. Lalo na para sa mga taong nagdadais maglingkod sa ating Panginoon. May mga anak na lumilihis ng daan patungo sa Panginoon at yun ay isa ring pagdurusa. Lalo na para sa mga magulang na naghahangad na mamuhay ng malapit sa Diyos. At may mga kasamaan sa trabaho na kinukutya tayo dahil sa ating pananampalataya. Yun din ay pagdurusa. Sa maliit na paraan ay nauugnay tayo sa sinasabi ni Pablo na siya ay naging parang dumi ng sanlibutan. Ang pinakatapon o yung latak ng lahat ng bagay. Hindi natin ito gusto, ngunit natututo tayong tanggapin ito. Ngunit marahil, mga kapatid, ang higit na nakapagpapabagabag ng burden sa atin ay ang sinabi ni Paul na ang kanyang pagdurusa ay pampubliko. Siya ay isang panoorin sa sanlibutan, sa mga anghel at sa mga tao. Kaya po ang katanungan, bakit nilagay ng Diyos si Pablo
kasama ang kanyang mga pagdurusa sa pampublikong entablado. Ano ang nais makita at matutunan ng mga manonood mula kay Pablo at maging kay Apolos? Alam natin na ang bawat mahusay na dula ay may layunin at mensahe. Hindi naman po tayo siguro nanonood ng isang dula o ng isang movie na yung artista na ating tinitignan, kung hindi yung kwento. Gaano pa kaya kung ang direktor na ito ay ang makapangyarihan Diyos mismo? Di lalong mas mabuting panoorin po ito, di po ba? Kung paano ang isang mahusay na manonood ay, gaya ng nabanggit ko kanina, ay hindi lamang tumitingin sa artista kung hindi umaharap o hinahanap yung mensahe ng direktor, yung lalim ng kwento at ng katuturan nito, ay yun ang dapat na ating makita. Kailangan tumingin ang mga anghel at ang mga tao lampas pa kina Pablo at Apolos upang makita ang mensaheng pinahahayag ng Diyos sa pamamagitan ng script o ng ladhain na inihanda niya para sa kanyang buhay. Sa una pong tingin, nakikita ng mga manonood si Pablo na nilalait, ngunit hindi gumaganti ng panlalait. Sa halip ay nagbe-bless siya, nagpapala siya. Para sa sanlibutan, ito ay kahangalan at tanda ng kahinaan. Nakikita nila si Pablo na sinisiraan, ngunit sumasagot ng may kahinahunan at kabaitan. Muli, mga kapatid, para sa sanlibutan, ito ay insanity o kadaliman. Ngunit narito ang mas malalim ng mensahe ng dakilang Diyos na buhay. Papaano nagagawang pagpalain ng mga apostol ang mga sumusumpa sa kanila? Bakit hindi sila gumaganti? Papaano nila nagtitiis ang pag-uusig? Bakit hindi sila tumigil o tumitigil sa pangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng napakaraming pagtutol? Papaano sila nakapagsasalita ng may kabutihan at kahinahunan sa mga naninira sa kanila? Mga kapatid, narito ang pampublikong entablado, ang gawa ng banal na Espiritu. Ang mga taong patay pa sa kasalanan ay nananatiling nasa panig ni Satanas at hindi magpapala kapag nilalait. Hindi magtitiis kapag hinuhusig at hindi magsasalita ng may kabaitan sa mga naninira sa kanila. Ngunit, ginagawa ito ng mga apostol para makita ng buong mundo. Sa pamamagitan nito ay ipinakikita nila ang makapangyarihang gawa ng banal na Espiritu sa kanilang mga puso. At hindi lamang nila ito ginagawa, kundi ito ang dumadaloy sa kanilang pagkatao. Ito ang mensaheng nais ipakita ng Panginoon sa sanlibutan. Dapat makita ng mundo kung paano hindi nagagalit ang mga apostol sa gitna ng pagkapoon. Kung paano hindi sila naghihiganti sa gitna ng pag-uusig at kung paano hindi sila nawawala ng pag-asa sa gitna ng pagsalungat. At kung paano sila patuloy na nagpapakita ng pag-ibig sa mga taong nananakit sa kanila. At habang nagtataka ang sanlibutan kung paano nagagawa ito ng mga taong api at inuusig gaya nila Apostle Paul, napipilitan silang kilalanin ng Panginoong Diyos at kilalanin siya na siyang kumikilos sa puso at buhay ng mga ganung tao. Nagkakaroon ng curiosity ang mundo na tignan sino ba ang kanilang sinasampalatayan. At sa mga gawa ng mga apostol, nakikita ng sanlibutan ng kapangyarihan ng Diyos na nagpapanibago ng makasalanan at mga sira ang pagkatao. Sa huli, mga kapatid, hindi sina Pablo o Apolos man ang nasa sentro ng entablado kung hindi ang Diyos mismo.
At bago po tayo magpatuloy sa second points ng ating pong sermon, may isa pang bagay na dapat nating pansinin. Sa isang dula, paulit-ulit na nagsasanay ang mga artista upang wala ng mga untoward incidents o mga hindi inaasahang pangyayari na kapag andoon na sila doon sa stage o sa entablado. Ngunit sa dulang ito ng buhay na tinutukoy ni Pablo, wala pong rehearsal. Wala rin mga linyang kailangan isaulo. Sa halip, ibinigay ng dakilang Diyos ang kanyang banal na salita bilang ilawan o yung light sa kanilang mga paa at liwanag sa kanilang mga landasin. Habang pinangungunahan ng Diyos ang buhay ng kanyang mga lingkod, daily, araw-araw, hinihingi niya na gamitin nila sa konkretong paraan ang mga pangako at mga utos sa kanila sa buhat sa kanyang mga salita. At habang pong sila ay dinadala ng Diyos sa iba't ibang kalagayan, ayon sa script o ayon doon sa kanyang kalooban na kanyang itinakda, tungkulin nilang tumugon ayon sa kanyang salita. Minamasdan ng mga anghel at mga tao kung mananatili silang nagtitiwala at sumusunod sa salita ng Diyos o kung sila ay matitisod at lalayo dito. Ngunit para sa mga main characters ng dula na ito, ang pinakamahalaga ay hindi yung papuri ng mga manonood, kung hindi kung ano ang sasabihin ng ating Panginoon sa araw ng paghuhukom. It is also stated sa 1 Corinthians 4:3-5. Kaya po sa ikalawang sermon points, the reason for mentioning the spectacle, bakit tayo mayroong pinag-uusapang dula, script, or bakit binanggit mismo na tayo ay andon sa ilalim ng isang spectacle or subjected doon sa isang panoorin. Sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto ang tungkol sa panoorin ang dula ng buhay na kanyang ginagampanan. At ano ang nagtulak sa ating teksto? Ang dahilan po kung bakit binanggit ni Pablo ang dula nito ng buhay o maging kanyang buhay mismo ay upang ipaunawa sa mga taga-Korinto na sila rin ay isang panoorin sa sanlibutan. Remember po, kaya ako na-review sa inyo yung mga nakarang texts. It's because the problem of the Corinthian church are divisions sa loob ng iglesia. Sapagkat kung ano ang totoo na Apostol Pablo at kay Apollos, na ang Panginoong Diyos ang siyang sumulat ng script ng kanilang buhay at ngayon ay pinapatakbo ang dula ng buhay nito ayon doon sa script at sa kalooban ng Diyos na ito, ay totoo rin na sa mga taga-Korinto, sa katunayan, ang sanlibutan, kapwa mga anghel at mga tao ay nagmamasid sa kanila kung paano sila kumikilos sa entablado ng buhay. The Corinthian church is a minority. Hindi sila ang bumubuo ng buong Korinto. Sila ay isang maliit na iglesia. Ngunit, paano naman kumikilos ang mga taga-Korinto kung atin namang itatanong? Narito po ang punto. Kumikilos sila ng lubhang naiiba kay Paul at kay Apollos. Sinasabi doon sa verse 10 na kami ay mahihina. Dito ba? Sabi ng Apostle Paul, ngunit kayo ay malalakas. Sina Pablo at Apollos ay paulit-ulit na hinahamak sa entablado ng buhay. Ngunit hindi ganoon ang mga mananampalataya ng Corinth. Sa pagtingin ng publiko, sila ay mga kagalang-galang, mga mamamayan ng lipunan. Sa katunayan, ayon sa verse 8, kayo ay busog na. Kayo ay mayaman na. Kayo ay nagahari na parang mga hari. Hindi maaaring maging mas malinaw ang kaibahan. Kayo ay busog na, sabi ni Pablo, at
sa mga taga-Korinto, ngunit tungkol sa kanyang sarili ay sinabi niya, hanggang sa oras na ito, kami ay nagugutom at nahuhuha. Kayo ay mayayaman na, ngunit kami ay kulang sa kasuotan, sinasaktan at walang tirahan. Kayo ay naghahari na, ngunit kami ay nagpapagal at nagtatrabaho gamit ang aming mga sariling mga kamay. At higit pa po dito, kami ay nilalain, inuusig, sinisiraan at itinuturing na parang dumi ng sanlibutan. Kung tatanungin din natin ang ating mga sarili, dapat bang matuwa ang mga taga-Korinto na sila ay ganito kalayo yung kanilang kaibahan sa kanilang leaders, sa kanilang minister, sa kanilang apostle Paul. At tayo ba, mga kapatid, ay dapat maging katulad din ng mga taga-Korinto na ayon sa mga bagay na ito or maging katulad tayo ni Pablo? Sa totoo po, mas naisin natin na maging katulad ng mga taga-Korinto. With our own sinful nature, mas gusto natin na tayo ay busog, tayo ay mayaman, tayo ay ginagala sa lipunan. At sa maraming paraan, ganito nga ang kalagayan ng mga Kristiyano, even doon sa mga Western countries, sa mga mayayamang mga bansa. Totoo po, may mga pagdurusa rin naman tayo. Ngunit, the magnitude is different. Ngunit, sa kabuuan tayo ay busog, nakakakain, mayaman, may kakayahan, at tinatanggap sa ating pong lipunan. At gusto po natin yun. At komportable tayo sa ganoong treatment sa atin. Kaya nga kailangan natin malaman, mga kapatid, na ang kasalukuyang kagalakan natin sa isang mapagparaya at mayamang lipunan ay hindi ang pamantayang ipinangako ng Diyos sa kasulatan. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, even in John 13:16, sabi po niya, ay ang alipin ay hindi higit kaysa sa kanyang Panginoon. Inilalarawan also ng Isaiah, ng buka po Isaiah, ang pagtingin ng lipunan sa Panginoon. Tingnan po natin. According to Isaiah 53:2-3, for he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrow and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteemed him not. Mga kapatid, alam natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus, na ang talatang ito ay tunay na naglalarawan kung papaano siya tinrato ng daigdig. Bagamat may panahon na siya ay hinahangaan ng tao, nang dumating ng pagsubok, saka naman siya tinakwil at hinamak. Ang mga guro ng kautusan ay nagsabi siya ay kaalyado ng dyablo. Ngunit tinuring siyang lumalabag sa kautusan. At sa huli, siya ay pinako sa krus. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kung tinawag nilang Beelzebub ang Panginoon ng bahay, gaano pa kaya ang mga kasambahay niya? According to Matthew 10:25. At muli, kung ako ay kanilang inusig, kayo rin ay uusigin niya. John 15:20. Kaya nga ang sino mang nagnanais sumunod kay Kristo ay tinawag at tanggapin niya ang kanyang sariling pasanin at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. According to Matthew 16:20. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugang handa tayong hamakin at itakwil ng mga tao. I-persecute, sabi niya, maging ng mga taong may kapighatian at kalungkutan.
Naranasan po ito ni Apostol Paul. Siya at ang mga apostol kasama niya ay tumanggi sa sarili, nasiyahan sa gutom at huwaw alang-alang sa Ebanghelyo, nasiyahan sa kakulangan ng kasuotan alang-alang kay Kristo, nasiyahan sa pagbugbog at pag-uusig sa kanila at sa paninirang puri alang-alang sa Ebanghelyo. Sila ay tinakwil at itinuring na parang basura ng sanlibutan. At alam ni Pablo, inilagay sila ng Diyos sa entablado ng mundo hindi or upang makita ng mga anghel at mga tao bilang mga hayagang halimbawa kung papaano tinanggihan din ng ating Panginoong Hesus. And this is the great joy for Apostle Paul and Apollos that we serve the Lord despite noon pong paghihirap na ito na nasa kanilang gitna o kalagitnaan. Ngunit tignan po ninyo ito, ang mga taga-Korinto ay hindi nagugutom o nangunguhaw. Sila ay busog. Hindi sila nagkukulang doon sa kasuotan. At hindi rin sila sinasaktan o wala silang tirahan. Hindi po. Sila ay mayaman. Hindi sila nilalait o inuusig o sinisiraan. Sa halip, sila ay parang mga hari. Kaya, maaari nilang sabihin ang pagkakaroon ng respeto sa mga taong hinahamak ay sinisiraan ay hindi man lamang lumalaban. Kaya nga rin po sinasabi na sila yung marunong ayon sa pamantayan ng sanlibutan ito. Yung mga taga-Corinth. Sapagkat sino ba ang magkakaroon ng respeto sa mga taong laging nahamak o sinisiraan at hindi man lamang lumalaban? Ngunit nais ni Pablo na magbago ang mga taga-Corinth. Kung katulad sa kanyang unang mga sulat na atin din pong napag-aralan at pagbulay-bulayan, nagkakaroon din ng division ng church na ito sa aspeto ito. Sinasabi niya doon sa verse 16, kaya nga, pinapayuhan ko kayo, tularan niyo ako. At sabi ng Apostle Paul, si Kristo ay pinamak at itinakwil ng mga tao, isang tao na sa kapighatian at bihasa doon sa kalungkutan. Ang alipin ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni Paul, kailangan suriin ninyo kung nasaan ang problema ng inyong mga buhay. Hindi pa po muling bumabalik ang ating Panginoong Hesus. Tayo ay nabubuhay pa rin sa isang mundong puno ng kasamaan at pagkapuo. Kaya nga dapat nating tularan ang mga apostol sa pamumuhay sa entablado ng mundo ito. Isang pamumuhay na hindi kailanman mauunawaan ng sanlibutan ito. At upang tulungan ang mga taga-Korinto na maunawaan ito, isinugo ni Pablo si Timothy, according to sa verse 17, na magpapaalala sa inyo ng aking mga pamamaraan kay Kristo. At ang aking mga pamamaraan kay Kristo ay tumutukoy doon sa pamumuhay ng may pagtitiis, pamumuhay ng may pagdurusa na sinabi ni Kristo na tatanggihan ng mga nagnanais mabuhay ng maka-Diyos doon sa entablado ng sanlibutan ito. Kaya po mga kapatid, ang atin pong in our application, ang panghuli at ikatlong sermon points, ano po yung encouragement na ito para sa atin? Ang pagpapatibay na matatagpuan naman doon sa panoorin para sa atin. The encouragement in the spectacle for us. Sa totoo lang po, hindi natin ito madaling nakikitang nakapagpapabigay ng encouragement. Paano mag-encourage sa atin yung tayo pala ay under the spectacle of the world? Hindi po ba? Hindi tayo tutol na makilala at sumunod kay Jesucristo. Ngunit ang halaga po nito
ang pagiging hinamat at itinakwil gaya ni Jesus, ang ituring na mangmang ng sanlibutan na nakapaligid sa atin at laitin, usigin at siraan at maging handang dumanas ng gutom at uhaw alang-alang sa Panginoon. Napakadaling matuksong talikuran ang mga idea na ito ng pagsunod kay Kristo. And some ay pinipili yung kabaliktaran ng buhay na kung saan mayroon silang kabusugan, kilala sila at sila'y nire-respeto ng tao at sila'y marami. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo o kung susunod tayo sa ating Panginoong Hesus, napakadaling sundan siya sa paraang gaya ng mga taga-Corinto, di po ba? Busog, mayaman, at may respeto ang tao sa kanila. Ngunit hindi ganoon ang inilalarawan ng kasulatan kung ano ang inaasahan ng isang Kristiyano. At hindi kapag nabasa natin na inilalagay tayo ng Diyos doon sa stage o sa entablado ng buhay upang pagmasdan ng mga anghel at mga tao kung paano tayo kikilos, hindi ba parang sobra o grabe naman ang requirements na ito para sa atin? Hindi po ba? Opo. Ang magdusa ay isang bagay. Ngunit ito po, mga kapatid, ang nagnanais na magdusa sa harap ng publiko. Sa totoo lang po, sino ang handa at may kakayahang magbigay ng magandang dula para sa bayan upang makita ng mga tao sa atin kung ano ang ginawa ng Diyos kay Jesucristo at kung ano pa rin ang kanyang ginagawa sa pakikipagkasundo sa sanlibutan sa Kanya. Ngunit narito po yung punto patungkol dito. Mga minamahal, ay hindi kung papaano tayo magpe-perform sa ating buhay sa entablado na ito. Opo, mayroon tayong pananagutan na mamuhay ayon sa utos ng salita ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Panginoon ng Biblia upang maging ilawan sa ating mga paa. At itinuro sa atin ni Jesus kung paano kumilos sa gitna ng pagdurusa. Even in Luke 6:28, ang sabi, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umaati sa inyo. Siya mismo ang nagpakita ng halimbawa. Ang sabi niya in Luke 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang panalangin niya ay para sa mga nagpapako o nagpapako sa kanya doon sa krus. Si Pablo at Apolos ay nilait dahil sa gawain ng banal na Espiritu, sila ay nagbigay ng mga pagpapala kahit pa doon sa gitna ng paglait sa kanila. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon at bilang pagpapakita ng kapangyarihang gawa ng Diyos sa mga taong makasalanan. Sila ay inusig, ngunit kahanga-hangang bagay din ang dapat nating makita. Sila ay nagtiyaga bilang pagsunod sa Panginoon. At bilang patotoo rin doon sa gawa ng Diyos sa mga taong mahihina. Ano pa po yung kanilang naranasan? Sila ay siniraan. Ngunit we thank the Lord dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sila ay nagsalita ng may kabutihan sa kanilang mga kaaway. Bilang pagsunod sa Panginoon at bilang pagkapakita ng gawa ng Diyos sa kanilang buhay at maging sa mga taong binago ng ating Diyos. Sa kanilang pagtugon sa pagdurusa bilang mga lingkod ng ating Panginoong Hesus, sila ay naging magandang panoorin sa sanlibutan. Ginamit ng mga dakilang director ng ating dakilang direktor ang kanilang tugon sa pagsubok bilang patotoo
sa sanlibutan at kapangyarihan ng Diyos kay Kristo. Hindi nagbago o nagbabago ang Diyos. Hindi tayo ang may control ng script ng ating buhay. Kung anong pagdurusa ang darating ngayon o bukas o sa susunod na mga araw. Ang ating Ama kay Jesucristo sa kanyang karunungan ang siyang gumagabay sa ating buhay mula sa isang kalagayan, experience hanggang sa susunod na kalalagayan ng ating buhay. At madalas ay may kasamang pagdurusa ito. Gaya ng sinabi ni Jesus na mangyayari. Ngunit sa anumang kalagayan, sa anumang pagdurusa, binibigyan niya tayo ng lakas upang tularan si Kristo. Binibigyan niya tayo ng lakas upang magtiwala na ang Diyos ay hindi nagkakamali. At binibigyan niya tayo ng lakas upang sumunod sa kanyang mga utos. At sa ganon, ay maging magandang panoorin tayo sa sanlibutan. Isang hayagang pagpapakita ng kanyang pagliligtas para sa atin. Hindi po ba isang irony na habang tayo ay nakikita ng daigdig na andoon sa ating kababaan, ang intent ng ating Panginoon ay para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ating kabutihan. Kaya sa huli, ang teatro ng ating buhay ay isang good theater o mabuting teatro. Ginagawa niya tayong panoorin hindi upang tayo ay magniningning, kundi upang siya ang magniningning. Siya ay tapat, mga minamahal, kaya po huwag matakot, huwag tayong natatakot sa panlilibak ng sanlibutan. Maging ang mga hindi sumasampalataya o maging ang mga demons. Ginawa kayo ng Diyos na isang panoorin sa sanlibutan at ginagamit ng dakilang direktor ng dula ng buhay ang asal ng karakter ng kanyang bayan sa gitna ng mga unos ng buhay na ito upang ipahayag sa sanlibutan na siya o ang ating Diyos ay makapangyarihang magligtas mula sa impyerno, mula sa kapahabakan at mula sa libingan. Hayaan natin silang tumawa sa atin. Hayaan silang kutyain ng ang iyong pananampalataya at tawagin tayong mga mangman. Ngayon pa lamang, ang mga nananahan sa langit, ang mga banal at anghel at ang mga yumaon nating kapatid na siyang na-fulfill yung kanilang layunin para sa ating Panginoon sa glory ng ating Diyos ay pumupuri sa Diyos ng langit dahil sa mga dakilang gawa ng kanilang naranasan sa kanilang mga buhay. At dito naman sa lupa, mga kapatid, sa ating mga nabubuhay, ang bayan ng Diyos ay nakikiisa sa awit na ito ng papupuri sa kaniyang Diyos at tagapagligtas dahil sa kanyang hayagang gawa sa ating mga buhay. At sa kinabukasan, in the future, sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus sa mga ulap ng langit upang gantimpalaan ang mga tao po doon sa lupa, matatanggap ang lahat ng kanyang mga banal ang pinakadakilang gantimpala. Mabubuting ginawa, mabuti at tapat na alipin, ang sabi ng Panginoon, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At ang mga tumatawa noon at tumatawag sa atin ng mangmang ay nalulugod din sa harap ng hari ng mga hari at aaminin o luluhod din sa harap ng ari ng mga hari at kanilang aaminin na ang kanilang buhay at kanilang kinutiyan ay tama pala ang kanilang mga pananampalataya. Uulitin ko po. At ang mga tumawa noon at tumawag sa atin ng mangmang, balang araw sila po ay luluhod din sa harap ng hari ng mga hari
at aaminin ang kanilang pagtutiyak ay mali at tama pala ang kanilang pananampalataya, ang pananampalataya ng kanila pong mga kinitiyak. Tayo po'y manalangin sumandali. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkapahayag ng iyong mga salita. We praise you that you are the great director of our lives, who governs all things with perfect wisdom and unfailing love. We thank you that even in our weakness, suffering, and trials, you are working out your purposes for the glory of your name. And Lord, we confess that we are often afraid of being misunderstood, ridiculed, or rejected for the sake of Christ. We are tempted to seek comfort and honor in His Word rather than faithfulness to you. Father, we forgive us of our unbelief and strengthen us by your grace. We thank you that in Jesus Christ we have a perfect Savior, one who was truly despised, rejected, and afflicted, yet who triumphed through the cross and now reigns in glory. Thank you that through His victory, our sufferings is not meaningless, but becomes a testimony to your saving power in us into the world. Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay umawit for the song of consecration. Let us sing My Jesus, I Love Thee, number 440, lines 1 to 4. I know
Let us receive the benediction of the Lord in Hebrews chapter 13, verse 20 to 21. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasant in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.